Okay, so good morning po sa inyo. Sabi ho ni Ramon Tulfo sa kanyang post kahapon, sino daw itong mambabatas na humarbat ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee. Aba naman, alam niyo naman, ang nangyayari ngayon, hindi po basta-basta pagtatanggol sa Blue Ribbon Committee, ha? Ang nangyayari po ngayon, gusto ang mga diskaya, hindi ko sinasabing si Marcoleta yan, ha? Pero ang sinasabi ko si Marcoleta, yung very pushy na sila ay mailigtas. Di ba? Maisama sa Witness Protection Program. Tignan ninyo, ha? Teka, mamaya, ito. Sabi pa niya, ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang Curly Tots at Sarah Disgracia sa halagang 120 million. Nagkatawaran. Ang lupit ng talent fee, ano? 1 bilyon. Pero nagkasundo na lamang sa 120 million. So ngayon, sino sa 24 senador natin, pero sinisiguro ko na sa inyo, hindi po si Lito Lapid yan. Sino sa kanila dyan ang talagang very pushy? Hindi rin po si Jinggo yan, mga kababayan, hindi po si Jingay. Alam niyo naman si Jingay, kabadong-kabado lamang sa testimonya ni Sarah at saka ni Curly, baka mabanggit. Kaya ang gustong mangyari, imbis tapusin ang pagbabasa ng kanilang script, sila na lang ang mag-i-scrutinize muna. Diba? Pero sabi nga ni Marcoleta, nung tinanong niya, Senador, wala bang senador diyan? Wala po, Your Honor, ligtas ka na. Diba? Pero sa Kongreso pala siya, madidisgrasya. At mas credible po yun, ha? Si Bryce Hernandez. Kasi merong material evidence yung kanyang mga sinasabi. Nandun sa GAA, yung 355 million na ibinabang pondo para sa project na nauwi sa Ghost. Doon sa Bulacan, pinuntahan ng bilyonaryo, di ba? News channel, nakita nga nila yung multo. Doon sa Bulacan. Kaya, tapos, ito pa hong nakapansin-pansin. Kanina ho, nag-aaway itong mga, kanina, nag-aaway-away itong mga senador, inaaway si Senate President, si SP. Dahil, binalik sa Senado si Bryce Hernandez. Samantalang, nung nakaraan, they gang up, di ba, Soto, kasi hindi raw sila kinonsulta at nagpumayag sa request ni Martin Romualdez at nagkasundo na lamang na doon sa PNP Custodial Center ikukulong etong si Bryce Hernandez na na-cite in contempt nila. Yan sa Senado. So, nangyari, pumayag si Soto, dinesisyonan niya na, sige, ipakuha natin at ilipat dyan sa Pasay City Jail. Ngayon, nung nagdesisyon si Soto, na ibalik na sa Senado. Nagre-reklamo mga walang hiya. Sabi ko, wala. Ibang klase ng galawan ngayon ng minority. Lahat na ng kilos mo, kukontrahin na hanapan ng butas. Diba? Halatang halata. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo hindi porke napalitan ni Tito Soto si Chis Escudero, yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado, it's just a fucking smokescreen. Smokescreen lang po talaga yan. Okay? Para lang po pagtakpan nila etong si Chis Escudero. Bakit? Para maalis ang atensyon ng mga tao na mag-demand, lalo na sa September 21, sino-sino ang nakikinabang o nakinabang sa insertion ni Chis Escudero.
Diba? O tingnan nyo ngayon, gusto na naman nila palitan ang Senate President, pati yung Blue Ribbon Committee Chairman. Wala pang ang hearing. Diba? Palagay ko, pagka ganyan, dapat ang taong bayan, nilulusob na yung mga senador na yan. Ipinararamdam na sa kanila na tinatarantado nyo kami, hindi pwede yung ganyan. Bakit rigodon ng rigodon? Because it's just a smoke screen. Diba? Bongo lilipat daw sana kung kinausap para mag-espiya. And then the Villar siblings, para saan? Para din mag-espiya. Diba? Kung ano ang plano ng majority. Oh, ay nako. Kaya yung mga senador, ganyan yung mga yan, nagkakakampihan yan. Bilang lang ang mga matitino dyan. Kung pipili ka ng matino, sabi nga ni Papa ng Buhay pa, sa ngayon mga senador, piliin mo yung laging tulog, yun ang matino. Excuse me. Kasi yung tulog daw, pagka nagising, parang dragon. Aba, naalala ko bigla, nung nilamon ng buhay ni Drilon, etong si Bongo, saka si Manny Pacquiao, si Bongo, di ba? Ay, nako. Eto yan ang tanong ngayon, sino po yan? Di ba? Dito, ramdam na yung pagkakataranta nila. Baka naman kasi nga, pati yung pagpupush na magpalit na naman, magrigudo na naman, baka kasi bahagi ito ng 120 million. Malay nyo, pauna lang yan. Ang kabuuan, 1 billion talaga, di ba? Pag napalitan, 1 billion. As long as masiguro nila na makakapasok ang mga diskaya, na huwag madisgrasya, makapasok sila sa state witness. Sabi nga ni Marcoleto, ito siga-siga ito si Pidakboy kukomprontahin raw niya si Department of Justice Secretary Remulla dahil sa hindi pagsama ng mga diskaya sa Government Witness Protection Program. Nung una mga kababayan, yung papel na hindi po pinirmahan ni Tito Soto, ito po ay rekomendasyon. Yun ang kanilang tinitira kay Soto. Bakit hindi mo original lang yung aming pasya? Kami yung nangako ng witness protection. Pero yung papel, recommendation sa DOJ. Hindi nangangahulugan na kapag ka-rekomendasyon assurance na. Abay, nasaan ang logic doon? Diba? Kapag ka ganun ang logic, nako, baka kayo yung alam nyo nang ibig kong sabihin. Diba? Sabi niya, ibalik na lang sa mga diskaya ang inano nila. Sabi ni Montulfo, total di naman sila na ipagtanggol. Sino pa magtatanggol sa kanila sa hearing? Si Ping Lacson na ang chairman. Diba? Pero kukumprontahin, my God. Ito pa. Dismayado si Rodante Marcoleta sa pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla kaugnay ng hiling ng mag-asawang sina Sara at Curly Disgracia na sumailalim sa Witness Protection Program. Iginiit ng senador na hindi kinakailangan ng mga diskaya na magbalik ng pera para maging state witness. Hindi naman talaga kailangan, di ba? Pero that is a good gesture na talagang gusto nila na maging maayos, maging tapat because they don't deserve those billions. Para yan sa proteksyon ng buhay, ng ari-arian, ng agrikultura, ng hanap buhay, ng kinabukasan ng mga residente sa lugar na may paglalagyan sana ng project na kinangkong nila. Wala daw po silang ghost project. Okay, nandun na tayo, wala kayong ghost project. Di nyo naman tinapos ng maayos. O, kita nyo yung footbridge supposed to be dun sa may Quiapo. Pag nandun ka sa ibabaw ng tulay ng Quiapo, makikita mo yan. Doon banda sa may Fiati University. Akala ko nga extension ng Fiati University yan noon . Sabi ko, buti na aprobahan ito. Tapos hindi natuloy. Aba, footbridge pala yan. Sus Mariosep. Ang tagos nun doon sa may ferry station. Doon banda yung bagsak noon, yung ending noon.
Bakit hindi kailangang magbalik? Di ba? Tsaka, ang daming atraso ng mga to. Una, pagsisinungaling. Pangalawa, di ba? Ang dami nilang proyektong hinawakan panahon ni Duterte. Hindi na, it's not about the value eh. It's not about the amount. It is about the quantity of projects, mga kababayan. Kaya nga sila yung lumitaw na number 1 contractor nung panahon ni Duterte. Tapos yun agad ang in-skip. Natural may magtatanong dahil sila nagsabi, nag-start kami 2012 pero LGU. 'Di ba? Siguro panahon ng tiyuhin nila 'yon. Si Eusebio. Oh, sa Pasig. Tapos nung magkapera na 2016, sinabi niya, yun ang pagkakamali ni Bato eh. 'Di ba? Pagkakamali ni Bato nagtanong. Kaya kayo talaga nagsimula. Dapat sigurado. Sabi niya, nag-flood control kami mga bandang 2016. Sigurado dapat. Opo, 2016 onwards. Sabi ni Bato. Di ba? Nagulat siya doon. Tapos biglang pagdating ng statement, wala, hindi kabilang. Tapos ang nagbigay pala ng ideya. Yung abogado na ng Diskaya nagsabi parang sumulat pa yata sa kanila. Ang Blue Ribbon. Na maglabas, magpangalan. Hindi ho magsabi ng totoo. Ang sabi niya, sinulatan sila para ang advice ay pangalanan. Maglabas ng pangalan, merong mga in-name drop. Bakit ganon? Dapat, di ba? Ang sinabi, magsabi kayo ng totoo. Sabihin nyo lahat ng nalalaman ninyo. Paano nangyari na nakakalusot yung mga proyekto. Diba? Hobson, yan. And I'm going to confront the Secretary of Justice, sabi niya. Ay, nako, halatang halata. Grabe ang mission niya, no? Pero again, ang tanong ko po dito, sana hindi po si Marcoleta yan kasi talagang matinding kahihiyan yan pag siya yan. Di ba? Kasi wala ka talagang makitang matinding nagtatanggol pa sa kanila hanggang sa ngayon eh. Hindi lang sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon pa lang at kumbaga simula pa lamang ng boxing ng investigation, nandiyan na kaagad. Bakit inuunahan etong independent committee, 'di ba, on infrastructure? Dapat yung magre-recommenda po ng witness protection, ito hong ICI, sapagkat ito yung opisyal na binigyan ng Pangulo natin ng mandato. So itong ombudsman, itong COA o kung sino pa man, lalo na yung Senate Blue Ribbon Committee at yung pampam na Infracom sa Kongreso, dapat po nagpapasailalim lang sila sa ICI. 'Di ba? Dapat ganun. Ito, bida-bida nung si Marcoleta pa nakapwesto diyan. Pinupush na para kung ang dating sa akin nga nito paano pag naglabas na ng ICI? Andiyan na yung ICI. Paano pa sila makapagdedesisyon? 'Di ba? Kung sino? 'Di ba? Meron na kayong nairekomenda. Meron nang naipasok sa DOJ na state witness. Meron nang agad na nailigtas. Mabuti na lamang po, 'di ba? At naging si Ping Lacson yung pumalit. Ay nako. Si Bryce yung may resibo, 'di ba? Tapos siya yung ayaw nilang gawing state witness. Hindi. Sa pool kasi sa pool kasi diyan tawag dito si Jingay at saka si Joel Villanueva.